Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. At wag silang pupunta rito. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC, kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng hustisya. Huwag na nila tayo pakialaman. A few moments later. Kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Ay, pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yun. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh. Parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito sa mga statement nga noon at ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Noon na bilang Secretary of Justice pa siya at ngayon ay Ombudsman na, mga kababayan, kung saan ay noon ay talagang sinasabi niya na hindi nila papayagan na makapasok dito sa Pilipinas ang taga-ICC dahil wala nga daw silang jurisdiction, no? Dahil umalis na tayo doon sa membership ng ICC at hindi nila i-recognize or kilalanin, no, ang ICC, mga kababayan. Samantalang ngayon ay tila baga na iba na ang hangin at syempre inamin niya mismo dito na talagang naiiba na ngayon, mga kababayan. Iba yung noon at ngayon, nagbago na daw sila, mga kababayan. At nakipag-meeting sila, mga kababayan, or nakapag-meeting siya sa mismong bahay niya sa Bel Air, Makati, dito sa mga taga-ICC kasama si Trillanes, mga kababayan. So ang sinasabi niya, china-challenge pa nga niya dito sila Attorney Baligod na maggawa, no, ng mga affidavit individually. 18 na mga affidavit, mga kababayan, dito sa mga naglantad, no, na mga dating tauhan ni Saldico o di umano na nag-deliver sila ng mga pera, mga kababayan. So sinabi dito ni Ombudsman Rimulya na sinasabi niya or challenge niya itong si Attorney Baligod na mag-produce ng 18 individual na mga affidavit, no, para daw malaman or makikita talaga kung ano yung totoo, mga kababayan, no. At ito naman yung interview kay Trillanes, mga kababayan. Panoorin po natin kung ano po yung sinasabi niya kasi tinatanong si Trillanes ni Jessica Suho kung nakipag-meeting ba siya kay Ombudsman Boying Rimulya at ito yung sagot ni Trillanes, mga kababayan. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga Rimulya. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, como ngayon nasa hot water si Saldico, parang
madampian ka lang ni Zaldico, parang nasa impyerno ka na. So ayan, malinaw po mga kababayan, no, or maliwanag yung sinasabi dito ni Antonio Trillanes na walang meeting, no, dito sa kay Ombudsman Remulla at sa mga taga-ICC, no, hindi daw siya nakipag-meeting. At naunang sinabi dito ni Ombudsman Remulla na nakipag-meeting siya kay Trillanes, dinala niya yung mga taga-ICC, pinakilala niya yung mga taga-ICC kay Ombudsman Remulla doon mismo sa bahay niya sa Bel Air, Makati, mga kababayan. So ngayon ay hindi magkatugma yung kanilang mga salaysay, no. Sa tingin ko hindi sila nag-uusap dito mga kababayan, no, bago ito magpa-interview kay Jessica Soho at doon sa media, no, itong si Ombudsman Remulla. Sa tingin ko ay hindi sila nag-uusap dito kasi walang coordination siguro mga kababayan, no. Hindi nila alam na i-interviewin sila at ito tuloy yung lumabas mga kababayan, nagkabanggaan yung kanilang mga statement. At dito naman kay Trillanes, makikita mo naman na talagang nagsisinungaling talaga itong taong ito mga kababayan. Hindi ko alam kung mayroon pang maniwala sa kanila, no, maliban lang siguro sa mga solid supporters nila. At dito naman sa kay Ombudsman Remulla na paiba-iba nga yung kanilang mga statement. Nung una ayaw nila ng ICC, no, or hindi nila payagan yung ICC, pero dahil nga sa politika nagbabago mga kababayan yung ano nila, no, yung kanilang desisyon. At dahil nga ay napaka vocal mga kababayan ng mga panahon na iyon, si Pangulong Duterte ay nagsasalita against dito nga sa GAA, no, noong 2025 at talagang sa mga rally sinasabi niya, binabanatan talaga niya itong administration mga kababayan, lalo na itong GAA 2025 na most corrupt na budget mga kababayan. At sa tingin ko dito nag-umpisa ang lahat kasi talagang direktahan na pong binabanatan ni PRRD ang administration at si PBBM dahil dito sa nangyayaring corruption mga kababayan at yung di umano'y tinatawag niyang bangag mga kababayan. Kaya dito sa tingin ko nag-umpisa talaga na trigger yung palasyo na papasukin yung mga taga-ICC dito sa Pilipinas at eventually ay pinadala po siya doon sa ICC mga kababayan. At syempre dahil dito kay Trillanes na talagang kalabang mortal ng mga Duterte, noong pa man ay talagang galit na itong si Trillanes sa mga Duterte mga kababayan, lalo na dito kay PRRD, no. Kaya sa tingin ko itong si Trillanes at itong gobyerno ngayon ay talagang may join of forces mga kababayan dahil si Trillanes noon pa ay bukang bibig na itong ICC mga kababayan. So ito na yung pagkakataon nila na dadalhin, no, or padala talaga doon si PRRD sa The Hague, Netherlands mga kababayan. At itong nangyayari ngayon kay PRRD ay dahil sa politika mga kababayan, no? Malinaw na malinaw po yan sa aking opinion at sa aking observation na dahil sa pagiging kritiko ni Pangulong Duterte sa administration ngayon ay ito ang dahilan bakit talagang nasa ICC na po siya ngayon mga kababayan. At sinabi naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla talaga na yung Office of the President yung nagbayad, no, doon sa chartered flight, yung sinakyan na aeroplano na pinagdalan or dinala doon si Pangulong Duterte mga kababayan sa ICC. At kahit ano pang sabihin nila, malinaw naman po yan mga kababayan, no, na sila talaga kasi hindi naman po magagawa yan talaga na dahil agad-agad si PRRD at hindi nga po dumaan dito sa mga lokal na korte, no. Hindi po nila pinayagan na makapag-appeal, no, or makapag-petition muna, makalapit muna si dating Pangulong Duterte sa Supreme Court or kahit sa anong lokal na mga korte dito sa Pilipinas mga kababayan. So yun pa lang ay maraming abogado na nagsabi na nilabag talaga nila yung due process mga kababayan. At yun po yung kanilang ginawa, no, na ora-orada na dinala agad nila sa ICC si Pangulong Duterte at hindi na nga po nila pinalapit, no, or pinapasok si VP Sara Duterte doon sa labas mga kababayan. Kahit na sinabi ni PRRD noon na yung anak niya abogada at isa sa mga counsel niya at nasa batas naman po yan na papasukin mo yung immediate family at mga lawyers, no, ng tao, pero hindi po nila ginawa mga kababayan. Sa tingin ko sa 2028 pag maiba na ang presidente at lalong-lalo na si VP Sara kung manalo po siya sa 2028 ay talagang may mananagot dito mga kababayan sa kanilang pagdala nga kay PRRD doon sa ICC mga kababayan. At hindi lang yan, pati itong involved nga dito sa mga korupsyon, no, sa flood control, itong mga deliveries di umano ng mga pera doon sa mga politiko, no, sa mga bahay nila, sa mga opisina, ay talagang may kalalagyan, no, itong mga taong ito, makukulong na itong mga big fish na sinasabi natin mga kababayan, no, or sinasabi nila ng mga big fish. So talagang kaabang-abang mga kababayan, no, kung sino-sino itong mga politikong ito, mga malaking tao sa gobyerno ang makukulong sa 2028. Kaya yun yung dapat nating abangan mga kababayan. At itong magiging investigation nga dito sa napaka-controversial na pagdala nila kay dating Pangulong Duterte sa ICC, no, mag-iisang taon na sa March 11 mga kababayan, isang taon na
anniversary na ng kailang pagdala kay PRRD doon sa The Hague, Netherlands. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan ngayon sa kanilang mga sinasabi, no, na magkaiba, magkataliwas mga kababayan yung sinasabi ni Trillanes at ni Ombudsman Remulla patungkol nga dito sa pakikipag-meeting nila sa mga taga-ICC at para sa atin talaga or para sa akin mga kababayan dapat lang talaga na imbestigahan, no, itong 18 na mga Marines na talagang sinasabi nila na inutusan sila di umano ni Saldico na mag-deliver nga sa dami-dami ng mga pangalan ditong nasa kanilang affidavit mga kababayan ay dapat lang na imbestigahan, no, ito ng gobyerno na lalo na dito sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. Dapat mag-imbestiga po ito, no, kasi hindi basta-basta itong mga paratang 805 billion mga kababayan yung pera na pinag-uusapan dito, no, hindi ito maliit na halaga lamang at itong ICC na pag-imbestigan nila dito mga kababayan sa ating bansa, no, dapat masilip din ito mga kababayan, no. Sana ay meron pong investigation mga kababayan pero sa tingin ko ay mukhang malabo dahil si Senator Lacson ay nagsasalita na parang ayaw niyang gagawin daw at ang circus lang ang Senado pag mag-hearing po siya mga kababayan dahil yun nga kini-question niya yung kredibilidad ng mga sundalong ito mga kababayan, no. So imbes tinitingnan niya or tingnan niya yung mga ebidensya, no, dito ay yung tinitingnan niya una yung kredibilidad ng mga taong ito, yung mga tauhan ni Saldico at sino yung mga nasa likod, no, yung mga taong nasa likod nito mga sundalong ito. Yun po yung una nilang tinitingnan imbes na yung ebidensya mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito mga kababayan, no, sa meeting nila Ombudsman Remulla, nila Trillanes at ng iba pa, no, patungkol dito nga sa ICC at itong mga korupsyon na nangyari ngayon sa ating bansa. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.